Usapang expenses lang, real talk. To real talk lang ha, lalo na sa mga OFW. Kaya kahit hindi OFW, yung mga breadwinner, pamilya, kapag nagsahod ang mga yan, isang beses lang. Isang beses lang ang sahuran sa isang buwan. At kapag ka nagsahod sila, may mga personal na gastusin mga yan. Kagaya ng food, bills, ayan, ilaw, telepono, tubig, renta ng bahay, pamasahe, ang dami at marami pang iba. Isama mo pa dyan yung kanilang personal hygiene, sabon, shampoo, napkin, toothpaste. Tapos ang masama pa dyan, kung may uutang at hindi natin pinautang, akala nila nagbago ka na. Akala nila yumabang ka na. Sasabihin, nag-abroad lang, katrabaho lang, yumabang na. Pero ang hindi nila alam, ayaw nilang intindihin, kulang pa ang sahod mo para sa'yo. Dahil isang beses ka lang sumahod sa isang buwan, fixed na yun. Nawala naman talagang natitira sa sahod mo. Tapos kung magpadala ka sa Pilipinas, sasabihin sa'yo, kulang yung pinadala mo. At magagalit pa sila, bakit mo sila tinitipid? Magtatampo pa sila kapag hindi mo sila napautang. Magagalit pa sila kung hindi mo sila natulungan. Pero sa totoo lang at hindi nila alam, mahirap talagang mag-budget dahil isang beses ka lang sa isang buwan sumahod at halos sapat lang ang kinikita mo. Tapos kung makahingi ng tulong halos linggo-linggo, abay yung mga mayayaman nga nagtitipid, tayo pa kaya? At ito isa pa, kapag ikaw ay natulungan at sobra-sobra naman yung naibibigay sa'yo, diyan pa lang magtipid ka na. Sabi nga, save for the rainy day. Ang sahuran minsan lang, isang beses lang sa isang buwan magsahod. Tapos kung makahingi, linggo-linggo, abay maawa naman kayo. May pangangailangan din ang ating mga OFW. Ganon din sa breadwinner ng pamilya. Matuto kayong mag-budget, budget din. Kaya para sa ating mga OFW, matuto tayong magsabi ng no, wait, next time. Yun lang. Ciao! Hanggang sa muli at salamat sa pakikinig at panonood. Please subscribe, like, and share. See you on my next vlog. Thank you. Bye-bye!